Nagsimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Turok, na nagising mula sa mahimbing na pagkakatulog at nabigla dahil sa isang nakakatakot na panaginip tungkol sa isang bagay na mangyayari sa loob ng 6 na araw. Dati siyang sundalo at ngayon ay nagtatrabaho bilang smuggler sa Eastern Europe. Siya ay sanay sa paggamit ng mga armas at pakikipaglaban ng walang kabuluhan. Marami rin siyang alam tungkol sa mga estratehiya at taktika sa digmaan. Ang kwento ay naganap sa isang hinaharap na mundo na hindi masyadong naiiba sa ating mundo, na nakaranas ng mga digmaan sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang ang lugar kung saan kasalukuyang naninirahan si Turok. Di nagtagal pagkatapos bumalik si Turok sa kanyang luma at sira-sirang apartment, at bitbit ang karne ng kuneho na binili niya sa palengke, agad niyang sinimulan itong lutuin para maging isang masarap na ulam. Nag-e-enjoy siya sa pagluluto ng ulam, na parang isang sikat na chef. Habang siya ay kumakain, ang kanyang mapayapang sandali ay nagambala nang ang isang grupo ng mga armadong sundalo ay pumasok sa silid, itinutok ang kanilang mga baril sa ulo ni Turok. Sa kabila ng tensyonado na sitwasyon, nananatili siyang kalmado, mayroon ng ideya kung sino ang nangunguna sa pag-ataking ito. Lumalabas na si Carl ang utak ng pag-atake, isang terorista na nagdulot ng kaguluhan para kay Turok noon. Gamit ang kanyang mga kasanayan, mabilis na nadaig ni Turok si Carl at nahuli siya. Matapos patulugin si Carl, mahinahong isinuot ni Turok ang kanyang jacket at sinundan ang mga tropa palabas ng apartment. Dinala nila siya sa isang tangke na naghihintay sa gilid ng kalsada. Sa loob, nakita niya si Gorsky kasama ang asawa at anak na babae ni Gorsky. Doon, hiniling ni Gorsky kay Turok na maging isang bodyguard at dalhin ang isang batang babae sa New York. Sa simula ay hindi pumayag si Turok, ngunit nang nangako si Gorsky na bibigyan niya siya ng isang bagong pagkakakilanlan, si Turok ay sumang-ayon. Sa pagkakaroon ng bagong pagkakakilanlan, ito ay nangangahulugang mas mahalaga ito para sa kanya kaysa sa pera. Di nagtagal, ibinaba si Turok sa isang field at naghihintay hanggang sa dumating ang isang helicopter upang kunin siya. Sumakay siya sa isang kotseng nakasabit sa helicopter, nakatulog, at nagising nang lumapag ito sa mabatong burol ng Kurdistan. Biglang lumabas ang isang babae mula sa isang monasteryo na matatagpuan sa burol. Nagpakilala siya bilang si Sister Rebecca, na ang yaya ni Aurora. Binigyan niya si Turok ng 3 kondisyon na kailangan niyang tuparin. Maya-maya, binuksan ni Turok ang trunk para ilagay ang bag ni Aurora sa loob at binuksan din ang isang mapa na parang Google Maps mula sa isang briefcase. Nagmarka siya ng ilang destinasyon para planuhin ang kanilang paglalakbay at tantyahin ang direksyon na kailangan nilang puntahan. Hindi nagtagal, lumapit sa sasakyan sina Aurora at Sister Rebecca, at tahimik silang sinalubong ni Turok. Noong mga oras na iyon, tinanong ni Aurora si Turok tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, at malamig siyang tumugon. Maya-maya pa, pinaandar na ni Turok ang makina ng sasakyan, at nagsimula na ang kanilang biyahe. Tumawid sila sa disyerto at pumasok sa Kazakhstan malapit sa hangganan ng Russia. Mula doon, ipagpapatuloy nila ang kanilang paglalakbay sa isang mabilis na tren. Hiniling ni Turok kay Aurora na palitan ang kanyang damit na casual niyang kinuha sa palengke. Mula sa malayo, palihim na sinusundan sila ng ilang tao. Mukhang nalilito si Aurora habang nasasaksihan niya ang mundong hindi pa niya nakikita. Ginugo niya ang kanyang buong buhay sa loob ng monasteryo sa mga burol. Naging hamon sa kanila ang makarating sa entrance ng train station dahil siksikan ito sa maraming tao. Sa oras na iyon, si Turok ay kailangang bumili ng mga tiket mula sa isang scalper sa gitna ng mga tao. Nataranta si Aurora at tumakbo palayo. Buti na lang at hinabol siya ni Turok at Sister Rebecca. Habang nagtatalo, bigla nilang napag-alaman na kailangan nilang tumakbo, tumalon, at umiwas sa mga pagsabog sa isang parkour-style chase para makasakay sa tren. Mabuti na lang at nakapasok sila sa loob ng karwahe ng tren, ngunit walang available na upuan. Sa sandaling iyon, sinubukan ni Turok na makipagnegosasyon sa isang pamilyang Mongolian upang bilhin ang kanilang mga upuan, ngunit hindi nila ito pinansin hanggang sa kausapin sila ni Aurora sa kanilang wika. Pagkatapos ng isang pag-uusap na nagbubunyag ng malalim na pag-unawa ni Aurora, sa wakas ay dumating ang tren sa Vladivostok, Russia. Pumasok sila sa isang evacuation area kung saan sila ay sinuri ng mga opisyal. Matapos dalhin ni Turok sina Aurora at Sister Rebecca sa isang battle arena, nakilala niya ang kanyang matandang kaibigan na si Finn at humingi ng tulong sa pagtawid sa Canada.
Nang magkaroon ng kasunduan, mabilis na kinuha ni Turok sina Aurora at Sister Rebecca palayo sa arena. Gayunpaman, hinarang sila ng isang grupo ng mga kabataan na nag-alok kay Turok ng $1 million para bilhin nila si Aurora. Napapaligiran ng grupo, napilitan siyang labanan sila, at ipinakita ni Sister Rebecca ang kanyang mga kasanayan sa kung fu. Biglang sinubukan ng isa sa mga kabataan na ilayo si Aurora, ngunit isang manlalaban sa ring ang sumagip sa kanya, pinalayas ang sinumang magtangkang pumasok at isinara ang pinto ng ring. Napansin ng manlalaban si Aurora na umiiyak sa takot na nagudyok kay Turok na pumasok sa ring at subukang pakalmeyin siya. Gayunpaman, ginawa ng mga organizer ng labanan ang kanilang ginawang panggugulo sa isang kompetisyon. Ang matinding laban ay muntik nang mapanalunan ni Turok, ngunit hiniling ni Aurora sa kanya na huminto nang matapos ang round. Pumasok si Sister Rebecca at isa sa mga batang lalaki sa ring, na isiniwalat na sila ay ipinadala ng ama ni Aurora. Hindi pinansin ang sinabi ni Sister Rebecca, pinili ni Aurora na sumama sa grupo ng mga kabataan. Di nagtagal, hinabol sila ni Turok at Sister Rebecca, na natuklasan na ang grupo ay mga bihasang eksperto sa parkour. Gayunpaman, ang pagtugis ay naputol ng isang putok ng baril na pinaputok ni Turok. Dahil ayaw niyang may masaktan, nagpa siya si Aurora na sumama muli kay Turok, at nakatakas ang grupo. Sa oras na iyon, nagiging mainit ang emosyon ni Aurora hanggang sa nagawa ni Sister Rebecca na pakalmeyin si Aurora. Kinaumagahan, sila at ang mga tao sa lugar ay nagsimula sa isang mapanganib na paglalakbay sa nagyayelong dagat na dulot ng global warming. Sa daan, huminto sila at nasaksihan ang isang napakalaking submarino na umuusbong mula sa yelo. Ang mga tao ay sumugod patungo sa submarino, na nagresulta sa isang magulong kaguluhan kung saan hindi lahat ay nakasakay. Dahil sa mga hadlang sa oras, inutusan ng kapitan ng submarino ang mga tripulante na mabilis na umatras sa yelo, na iniwan ang mga tao na hindi nakasakay. Ang ilang mga sundalo ay nagpaputok ng baril sa mga tao na nagpumilit na makasakay sa submarino. Hindi nagtagal pumasok si Aurora sa submarino. Sinubukan niyang isabotahe ang mga kontrol, ngunit pinigilan siya ni Turok. Biglang parang sinapian si Aurora sa nawala ng malay. Hindi nagtagal, ikinuwento ni Sister Rebecca ang nakaraan niya kay Aurora kay Turok. Inalagaan niya si Aurora mula noong siya ay sanggol, hanggang 3 buwan na ang nakakaraan nang pinainom siya ng doktor ng mga pills na nagpabago sa kanyang pag-uugali. Nagulat si Turok nang malaman na nakakapagsalita si Aurora ng 19 na wika mula noong edad na 2 at may mga hindi inaasahang kakayahan sa iba't ibang bagay. Tumaas ang hinala ni Finn, na nagmumungkahi na si Aurora ay maaaring nagdadala ng virus. Dumaong sila sa Bering Strait, Alaska, at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sakay ng jet ski sa nagyayelong disyerto. 2 drone ang nagsimulang sumunod sa kanila, nagpaputok ng mga bomba. Inilihis ni Turok ang atensyon ng mga drone, habang sinamahan ni Finn sina Aurora at Sister Rebecca patungo sa hangganan. Patuloy silang hinahabol ng mga drone na walang humpay, walang tigil ang pagpapaputok, ngunit buong tapang na sinugod sila ni Turok. Di nagtagal, sumugod sina Aurora at Sister Rebecca para tulungan si Turok, na nasugatan. Ginamit ni Aurora ang kanyang mga kamay para tanggalin ang mga metal shards sa katawan ni Turok. Tinutukan sila ng baril ni Finn, ngunit binaril ni Turok si Finn bilang pagtatanggol sa sarili. Sa wakas, matagumpay silang tumawid sa Canada at nagpalipid ng gabi. Nagluto si Turok ng masarap na pagkain na humanga kay Sister Rebecca. Gayunpaman, ang kanilang kaligayahan ay panandalian lamang nang sabihin ni Aurora na lahat sila ay mamamatay sa New York. Maya-maya pa, nag-usap sina Turok at Aurora sa ilalim ng langit. Inihayag niya na siya ay dating nasa digmaan at nais na bumalik sa New York. Ang pagsama kay Aurora ang tanging paraan para makabalik siya sa Amerika. Pagkatapos maligo sa isang hotel, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay sa New York sakay ng eroplano. Sa wakas, narating nila ang kanilang destinasyon at pumasok sa isang advanced technology na bahay. Nagulat si Aurora nang makita ang balita tungkol sa pagkawasak ng kanilang monasteryo sa Kurdistan. Nagsimulang napagtanto ni Turok na may malaking planong kinasasangkutan si Aurora. Biglang nakipag-ugnayan si Gorsky kay Turok at inakusahan siyang siya ang responsable sa pag-atake sa monasteryo. Nagpadala si Gorsky ng doktor upang suriin si Aurora at plano niya na i-deactivate ang GPS sa pasaporte ni Turok.
Hindi nagtagal, dalawang grupo ang lumapit sa apartment na tinutuluyan ni Turok, ang isa ay mula sa Neolite at ang isa ay mula kay Gorski. Pagkatapos ay dumating ang doktor na kanilang hinihintay at agad na sinimulan ang pagsusuri kay Aurora. Pagkaalis ng doktor, naging emosyonal si Turok dahil hindi tapat sa kanya si Sister Rebecca. Naputol ang kanilang pagtatalo ng ibunyag ni Aurora na buntis siya ng kambal. Di nagtagal, nakipag-ugnayan ang pinuno ng Neolite kay Turok at hiniling sa kanya na ilagay si Aurora sa naghihintay na sasakyan sa labas ng apartment. Gayunpaman, may iba't ibang plano si Turok. Sinamahan nila ni Sister Rebecca si Aurora sa sasakyan, ngunit sa halip na ibigay ay kumilos sila. Biglang sumiklab ang matinding putukan sa gitna ng lungsod. Pinlano nilang tumakas gamit ang subway train, ngunit isa sa mga miyembro ng koponan ni Gorski ang naglunsad ng missile na konektado sa GPS sa passport ni Turok. Sa sandaling iyon, walang takot na naglakad si Aurora sa gitna ng mga bala na lumilipad sa pagitan ng dalawang grupong naglalaban, habang nilabanan ni Sister Rebecca ang mga mersenaryo na sinusubukang saktan sila. Sa kabilang banda, si Turok, na nakaligtas sa pagsabog, ay sumama kay Sister Rebecca sa pakikipaglaban hanggang sa siya ay binaril at napatay. Sa oras na iyon, si Turok ay nagpatuloy pinoprotektahan si Aurora. Pagkatapos, isa pang missile ang pinaputok, at sa hindi inaasahang pagkakataon, bumunot ng baril si Aurora at binaril kaagad si Turok, na ikinamatay niya. Nagising si Turok sa isang health facility na pag-aari ni Dr. Darkwendir. Nagawa siyang buhayin ng doktor sa pamamagitan ng pagtatanim ng isang sistema upang palitan ang kanyang mga nasirang bahagi ng katawan. Ipinaliwanag ni Dr. Darkwendir na nagtanim siya ng artificial intelligence sa utak ni Aurora noong hindi pa siya isinilang gaya ng hiniling ng mga Neolite. Inihayag din niya ang pagtatangka ni Gorski na patayin siya, ngunit nakaligtas siya sa eksena. Nilagyan ni Darkwendir si Turok ng mga advanced technology upang kunin ang kanyang huling memorya bago ang nalalapit na kamatayan. Natuklasan ni Turok na hiniling sa kanya ni Aurora na iuwi siya bago ang pagsabog ng missile. Hinimok ni Darkwendir si Turok na hanapin si Aurora. Natunton ng pinuno ng mga Neolite si Turok sa pamamagitan ng pagbisita kay Darkwendir. Bago iyon, pinatay niya si Gorski sa isang putok ng baril. Hindi nagtagal, nakipagkita ang Neolite leader kay Darkwendir. Nagtalo sila tungkol kay Aurora, parehong tinuturing nila itong anak. Inakusahan ni Darkwendir ang leader ng Neolite na ginawa niya ang lahat ng ito tungkol sa relihiyon at mga intensyon na pagsamantalahan si Aurora para sa pagpapalakas ng kanilang posisyon. Matapos patayin si Darkwendir, nagsimulang hanapin ng grupong Neolite si Turok. Samantala, dumating si Turok sa kanyang bahay at matagumpay na natagpuan si Aurora. Pagkalipas ng 6 na buwan, ipinanganak ni Aurora ang kanyang kambal, at di nagtagal, namatay siya. Ang kanyang layunin ay upang manganak lamang, at ang kanyang buhay sa kabila nito ay hindi bahagi ng itinanim na programa sa kanyang utak. Si Torap ang naging ama ng 2 anak ni Aurora. Ang mensahe ng pelikulang ito ay naghahatid ng sakripisyo at pagtuklas sa sarili. Habang si Turok na isang dating sundalo ay nagpapatuloy sa isang ligaw na pakikipagsapalaran kasama si Aurora, na natututo tungkol sa kanya, sa kanyang sarili, at sa mga pangunahing kahihinatnan ng pakikialam sa buhay ng tao. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.